Tutuklasin natin sa vlog na ito kung anong kulturang meron ang ating mga kababayang lumad, mga kababayang katutubong lumad. Kaya, tara! Pananaliksik, ang paksang napili ko ay tungkol ito sa pagkain. Since marunong naman ako magluto, so mahilig ako sa pagkain. Ito ay tungkol sa ating mga katutubong Surigao noon sa aspetong pagkain. Ano nga ba ang paborito ng ating mga katutubo o ang mga nakasanayan na nilang kainin? Noon pa man at hanggang ngayon ay paborito na nila ito. Handa na ba kayo? Tara na, ating tuklasin! Una, ito ay tinatawag na sayungsong. Ang sayungsong ay isang kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. At isa itong napakasarap na mukha siyang puto. Gawa daw ito sa malagkit na bigas, asukal, may kaunting kalamansi, mani at gata ng niyog. Kadalasan po itong nakikita at nabibili sa mga pampublikong lugar dito sa syudad mismo ng Surigao. Siguro sa mga Surigao noon ay familiar na ito at natitikman na nila. At sa hindi naman nakakatikim pa o hindi ito naging familiar sa kanila, naku, tikman nyo na. Sobrang sarap po. Natikman ko na po kasi yung sayungsong. Ang susunod naman po ay ang poot-poot. Ayan. Yan po yung poot-poot. So, ito ay maliliit na isda. Ito ay ang ginamos o bagoong. Bagoong po sa Tagalog at ginamos sa Bisaya. Ito ay ginawang specialty ng ating lugar ng Surigao, which is yung mga maliliit na isda at ginagawa po nilang bagoong po. Isa sa karaniwang inuulam ng ating mga katutubo at ginagawang appetizer sa tuwing kumakain po sila. Yung iba pa nga po doon ay pinaparisan po siya ng mga yung saging, yung mga kamuting kahoy, yung ganun po. Sa tuwing kumakain po sila, ito po yung sobrang sarap po na appetizer nila. Kaya kung ikaw ay turista, tikman mo na. Napakasarap po nitong poot-poot. Usually po itong binibenta sa palengke at kahit sa mga maliliit na tindahan ay binibenta po ito at yung iba ay nakagarapon na po siya dahil nga sobrang sikat po dito sa ating lugar. At sabi ng mga katutubo nating mga lumad ay noon pa man ay para sa kanila dahil sa kahirapan na rin ng buhay ay ito po ang palagi nilang inuulam. Sobrang sarap daw po ito para sa kanila. Ayun po sa aking napagtanungang isang lumad dito sa ating lugar. Pero actually hindi lang iisa. Marami po akong tinatanungan na lumad daw po sila at noon pa man ay ito na daw po ang kanilang inuulam. At ang susunod naman natin ay ang pichanga. Ayan. Ayan, ang pichanga. Sa inyong nakikita, ito ay tuyong isda mula sa Ilog Tabang. Ito ay mula sa Ilog na Tabang na matatagpuan sa Lake Mainit. Ang Lake Mainit ay isa sa ikaapat sa pinakamalaking lawa sa ating bansa.
meron itong natatanging lasa. Natatanging lasa na kung sa English pa ay nakakapagmukhang unique sa kanya. Yes, sobrang sarap po talaga ng tijanga. Actually po, nung hindi pa po ako nakatingin, sabi nila masarap daw yung tijanga. Tapos, napapaisip ako, tijanga? Ano kayang lasa niyan? Bakit wala yan sa ibang lugar? At dito sa Surigao meron at ginawa na rin specialty ng mga tao. At kahit po hindi po siya ginagawang tuyo, ay masarap din po siya na preskong isda yung kinakain mo, usually yung paksiw, yung piniprito. Sobrang sarap po talaga. Sa aspetong ito po talaga ng pagkain, ginugugol ko ang aking pananaliksik at pagtatanong sa ating mga katutubong lumad. So, 3 klase ng pagkain lang po ang aking inilapad sa aking vlog at batay sa aking pananaliksik. Dahil sa tingin ko rin ay mas makaka-relate ako dahil ito lang din ang aking natikman. At ayon sa ating mga katutubo ay naging kultura na nila ang mga pagkain ito. Kaya naman, hanggang sa mga panahong ito ay natitikman din natin ang mga klaseng ito ng pagkain. Kaya hanggang dito na lang. Batid ko na may napag-alaman kayo sa vlog na ito tungkol sa pagkain ng mga katutubo nating lumad na naging kultura na nila. Kaya maraming salamat. Paalam!